meron daw siyang kaibigan, yung lote daw nila is na-encroach ng isang neighbor na US citizen. US citizen siya pero Filipino siya. Yung Ayun, oo. yung dumating daw yung neighbor nila, tinanong daw siya kung meron daw bang dokumento yung lote ng kaibigan niya. Nung ipakita daw yung order of award, nagulat daw sila. Then ang ginawa naman daw yung nung kapitbahay, binilisan daw yung mga dokumento ng lote, tapos lumabas na lang daw yung certificate of title ng kaniyang kapitbahay na wala naman daw nag-inspect o nag-measure ng lote nila, na lumalabas na lamang na na-encroach na yung lote daw nila ng almost 5 meters. Ano daw ang pwedeng maging remedy nito, attorney? Well, una kasi sa lahat, sa totoo lang, may presumption of regularity ang issuance ng isang titulo. Kapag ka na-issue ang titulo, ibig sabihin yung mga nakalagay dyan ay tama. Pero minsan nagkakaroon ng overlapping Baka kasi sa titulo mo, nakalagay na para sa iyo yun, pero sa titulo naman nakatabi mo, nakalagay na sa kanya yun. So, nagkaroon ng encroachment. So, kung nagkakaroon ng encroachment, if it's done in good faith, ang ginagawa na lang dyan, maaring ika nga ay binebenta na lamang yung na-encroach na lupa at bibili na lamang, hindi ba? At sa Pwede value, naman of pala course, yun na reasonable, kung hindi sila magkasundo, korte ang magre-resolve noon. Pero kung in bad faith naman, talagang wala naman sa titulo, alam niyang hindi kanya, in-encroach niya, maaari mong pabaklas yung mga tinayo niya doon at his own expense, yung expense ng taong nag-encroach. So kaya importante kung yung taong nag-encroach ay bad faith or in good faith. Dapat ma-determine Ano mo. ibig sabihin ng in good faith? Ibig sabihin ng in good faith, akala mo talaga sa'yo. Parang yung titulong hawak mo, malinaw na nagsasabing sa'yo, although it turns out, yun palang basis ng ownership mo ay mali. Pag in bad faith talaga, talagang ibig sabihin, obviously, alam Alam mo mong naman mali. Hindi naman talaga para sa'yo yaan. Correct. And if you are in bad faith, pwedeng patanggal yaan.